So yan no. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron na namang pinagkakalat na fake news itong abogado ni Kibuloy. So ngayon, ang pinagkakalat nila ngayon, no, na nag-usap-usap daw po yung mainstream media. And then ang gagawin daw po nila ay magkakaroon daw po ng news blackout pagkatapos po ng KOJC anniversary. So yung KOJC anniversary mangyayari po ngayong araw. So pagkatapos daw po ng KOJC anniversary, so merong parang celebration. After that nun, news blackout na daw. So napakasinungaling po talaga ng abogadong ito. Well, wala tayong magagawa. Abogado yan. Sinungaling talaga yung mga yan. Pero para makuha natin yung context po ng video po na to, no, pakita ko to sa inyo. Okay? So sabi dito, no, galing ito sa ABS-CBN News, no? Kakabalita lang nito kanina. So sabi dito, no, panoorin, nagpaliwanag ang Kingdom of Jesus Christ sa ulat ng Sunshine Media Network International na umano'y media blackout sa nangyayaring search operation ng PNP para arestuin ang kanilang leader na si Apollo Kibuloy. Okay. So ngayon mga kababayan, makikita na po natin dito kung gaano ka-bullshit po ito. Kasi unang-una, ang source po ni Attorney Torion, SMNI. Mga kababayan, nakailang sinungaling na po ba yung SMNI? Ang dami na po nilang pinagkalat na kasinungalingan at fake news po, no? So una, sabi ng SMNI, pasasabugin daw po yung katedral ng KOJC. Sabi ng SMNI, puputulan daw po ng kuryente at tubig yung KOJC. Pero hindi naman pala totoo. So ngayon, ito ngayon ang bago nilang drama. News blackout naman daw. Okay. So, ang point dito mga kababayan, no? Kasi para kasi sa akin, para paniwalaan po natin itong mga sinasabi po ng kampo ni Kibuloy, kailangan naman kasi meron tayong konting credibility. 'Di ba? Ito, sinabi ko na nga sa inyo kanina, sinungaling na nga po sila nung una. So, maniniwala pa ba tayo? Kasi human nature 'yan eh. Alam mo nang sinungaling, maniniwala pa ba tayo sa mga susunod na sasabihin ng mga 'to? So, paano naman pala kung totoo na pala sinasabi nila, ang problema dito, 'di ba, meron na tayong paniniwala na sinungaling talaga sila. Kasi nga nagsinungaling na sila nung una, eh. 'Di ba? Sana makuha niyo yung point natin dito, no? So, continue lang natin, So, sabi pa dito, samantala itinanggi ng Police Regional Office, Region 11 na may plano silang magpatupad ng news blackout, 'di ba? Okay, so ito pakita ko sa inyo yung video. Okay. Okay, yan. So actually mga kababayan, no, bago natin i-play yung video, okay, ako naniniwala talaga ako, no, na kahit hindi po natin kapanalig itong KOJC, kahit na ayaw po natin sa SMNI, kahit ayaw po natin dyan kay Kibuloy, hindi naman po talaga makatarungan na magkaroon ng news blackout. Di ba? Ako naniniwala akong ganun for the sake of humanity, for the sake of free religion. 'Di ba? Naniniwala po ako na hindi dapat na magkaroon ng news blackout. At especially mga kababayan, no, pag nagkaroon ng news blackout, di saan tayo kukuha ng balita ngayon? Sa SMNI. 'Di ba? Ayun ang point dito kaya ayoko magkaroon ng news blackout diyan sa KOJC kasi nga kapag nagkaroon ng news blackout, di saan tayo kukuha ng information na nangyayari po diyan sa KOJC diyan sa Davao, di sa SMNI. Hindi mo katayang tanga niyan. 'Di ba? So ngayon, tanga talaga 'to, no, si Torion, no. So ngayon, tingnan ngayon natin dito, no, kung anong sinasabi ni Attorney Torion. Sige, continue natin. Alleged media blackout would be done after the KOJC anniversary. After tomorrow. Yes, after tomorrow. That was... So yan na, kasi ngayon kasi, ito kagabi. So ngayon, madaling araw ngayon. So ito, mangyayari daw po yung news blackout bukas. After daw po ng celebration ng KOJC anniversary. Talaga. The information that reaches us. So, So yung information po, galing po sa SMNI. Takina talaga, no? The PNP is able to... So, doon natin makikita, no, na itong sirkulasyon po ng information at saka ng mga naniniwala po sa mga Duterte at saka kay Kibuloy, sila lang po talaga yan. Sila na lang po yan. Di ba? At the more na tumatakbo po yung panahon, na mas lalo po nakikita ng mga Pilipino kung gaano po kasinungaling itong SMNI po na to. Okay, sige, continue pa natin. To also give out raw information
um, KOJC as well as SMNI, probably because of fear that this may be true, aired out that alleged report that there would be a media blackout, but the media blackout would not come to you. I would not come from you, from the media, but from state authorities who will no longer feed information to you. From the state authorities daw po, no? So, ibig sabihin, galing sa otoridad. Okay. Yung utos na magkaroon po ng news blackout. Di ba? And then, sinabi niya na dito talaga na yung pinaka-source ng balita po na yan, di ba, SMNI. So ngayon, no, okay na, putulin na natin yan. So regarding dito mga kababayan, no, makita naman natin dito kung gaano kasinungaling tong SMNI na to. So tulad nga ng sinabi ko nga kanina, ito syempre dapat may ebidensya po tayo pa nagko-content. Ayan po yung pinaka bread and butter natin sa vlog eh. So ito, 6 days ago, sabi ng SMNI, PNP Chief General Torre pinag-utos na putulan ng supply ng kuryente at tubig ang KOJC compound bago magdilim ngayong araw. So, ito mga kababayan, balita ito ng SMNI na hindi naman po nangyari. Well, ako gusto ko mangyari ito. To be honest. 'Di ba? Para lang mahuli si Kibuloy. Ako gusto ko mangyari ito. Yun nga lang, binalita ito ng SMNI, hindi naman natuloy. Hindi naman nangyari. So, fake news. O, 'di ba? Tapos, dito naman, sunod na binalita ng SMNI, diba, breaking news, okay? KOJC Cathedral pasasabugin ng PNP sa loob ng 2 oras. O, 2 oras na, 3 araw na ngayon, di pa rin pinapasabog. O, di ba? Kung hindi isusuko si Pastor Apollo Kibuloy, ayon sa natanggap na report ng simbahan. O, kita ninyo, nagbalita SMNI. Di ba? So, drama na naman nila ito. Actually, marami yan eh. Ang dami nilang ginawang katarantaduan eh. Tapos ito, kailan ba to? Kanina, balita nila to kanina, di ba? Sa kabila ng Temporary Protection Order, TPO, na binigay ng Davao Regional Trial Court sa ipinasang writ of amparo ni KOJC Chief Illegal Counsel Estrelito Terion, tumangging sumunod dito si Nicolas Torre at nananatili pa rin ang libo-libong pulis sa loob ng KOJC compound. Okay? So ngayon mga kababayan, fake news na naman ito. Di ba? Kasi po yung TRO po na binigay po ng Region 11 RTC, hindi naman po ito pinapaalis yung mga pulis. Ang sinabi lang po dito, nakalagay na nga dito, mga tanga talaga tong mga to, no? Writ of amparo. So ibig sabihin ng writ of amparo, dapat, di ba, magkaroon pa rin po ng karapatan yung mga miyembro po ng KOJC na magsimba, pumasok doon sa compound, matulog at gawin yung mga gusto nila. So yun lang yun. Pero yung pagpapatanggal nga po ng pulis yun, ng mga pulis dyan po sa loob ng KOJC, hindi po kasama yan sa writ of amparo. Fake news na naman. Di ba, ang dami nyo ng fake news na ginawa, tapos ngayon naman, ang bago nyo namang pautot, di ba, news blackout. So, paano kami maniniwala sa inyo yan? Ako, for the sake of humanity, gusto kong maniwala sa inyo. I'm trying na maniwala sa inyo. Pero the more na nagsisinungaling kayo, mas lalo kayo nawawalan ng credibility, at ito po ay makaka-apekto din po sa inyo. So, paano na kaya pag sa susunod na bago ninyong propaganda, totoo na pala sinasabi ninyo? So, paano na yon? Paano kayo paniniwalaan? Di ba? Kung totoo na ngayon sinasabi ninyo, kung puro kayo kasinungalingan. Basic yun eh, di ba? Di ba, mali ba namin na totoo na pala sinasabi ninyo, yun pala. Di ba, hindi kami maniniwala kasi puro kayo sinungaling. Tapos ngayon, meron pang isa dito eh. Teka lang. Ito, tinan nyo to . So ito ito yung isa sa pinakamalaking bullshit po na sinabi ng SMNI. So ito nabalita ito August 24 . So sabi nila dito papasok kami sa ayaw at gusto ninyo. Torre pilit na pinasok ang KOJC compound kahit hindi na valid ang paghain ng arrest warrant. Binara ito ni Atty. Terion, legal counsel ng simbahan dahil maliban sa wala silang silbi ang kanilang operasyon ay may certification ng NBI sa mga arrest warrant. So ngayon, ang sinasabi ngayon dito ng SMNI na naman, wala daw pong silbi yung arrest warrant. Okay. So ngayon mga kababayan, ano ba sinasabi natin dito? So mga ka-streetways, kung tayo nga
'di ba? Ito pakita ko sa inyo 'no. Ito, tayo nga may copy nga tayo ng arrest warrant ni Kibuloy, eh. So, paano niyo masasabing walang kwenta yung arrest warrant? Ito ang linaw-linaw, oh. Oh, ito, arrest warrant ito ng Pasig. Ayun, malinaw naman, oh, kita niyo ba? Teka lang. Okay, nakita niyo naman, eh. So, sabi dito 'no, National Capital Region, 'di ba? Judicial Region, City of Pasig, Branch 159. So, ito nakalagay, Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Enteng Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Simanes. Oh. So, paano sasabihin ni ngayon dito ni Torion tsaka ng SMNI na walang arrest warrant at hindi valid yung arrest warrant po ng dala-dala po ni General Torre? Eh tayo nga, may copy nga tayo ng arrest warrant, eh. So ano ba, para sa inyo ba may expiration ba yung arrest warrant? Para namang tatanga-tanga niyan. O tapos meron pa yan dito, no? Ito complete to. Ito naman arrest warrant naman to galing sa Davao. Ayun din. Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, tsaka Silva Simanes. Oh. Kita niyo mga kababayan, no? At least you get the pattern, at least you get the point. Na ganyan po talaga kasinungaling tong SMNI. At bukod dyan mga kababayan, no, alam nyo napaka-ironic nito. 'Di ba? Nagrereklamo ng news blackout itong SMNI at saka itong si Attorney Torion. Eh, in the first place, 'di ba buti nga nagtsatsaga pa yung mainstream media sa inyo, eh. Kasi in the first place mga kababayan, kayo po, kayong miyembro po ng KOJC ang nagtatakwil or nagpapalayas sa mainstream media. So actually ito napanood na natin 'to, no, pero para makumpleto po yung content natin, so hindi po lang po nakakaalam, ito may kumalat po na video dito from reporter ng News 5 na sila po ay pinagtabuyan po ng mga miyembro po ng kulto ng KOJC. Tingnan niyo 'to, Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bias sa nila. Wala po. Wala. So sinasabi nila bayaran daw ang media. Kayo na ho ang nakakita nun. Yan, pinaalis tayo. O, 'di ba pinaalis na, pinalo pa. 'Di ba? Well, ang point natin dito, sana kung gusto niyo pala ng media coverage, 'di ba? Maging mabait naman kayo sa mainstream media natin. Actually nakakatanga 'yan. Hindi seriously nakakatanga 'yan. Nakakatanga 'yan. Yung kakapanood ninyo sa SMNI, nakakatanga po 'yan. Yung palagi niyo pinapanood yung mga DDS vlogger, nakakatanga po 'yan. 'Di ba? So kung titingnan niyo naman, no, ano bang inihahain sa inyo ng SMNI at ng mga DDS vlogger, 'di ba? Ang mag-promote po ng kulto. Tapos ang medyo nakakasama lang ng loob do, kahit na alam na ng mga DDS na sinungaling, 'di ba, at fake news ang nilalabas po ng SMNI, naniniwala pa rin po sila. So napaka-hopeless niyo po talaga, no. Ayun lang. So yun mga kababayan, so diyan po sa Team Replay, yan nga po masabi niyo nga po dito sa bagong pautot, 'di ba, ng KOJC ngayon na magkakaroon daw po ng news blackout after daw po ng celebration ng anniversary nila. Okay? So kayo ba, naniniwala ba kayo doon? O isa na naman itong what they call this? Isa na naman itong fake news na tulad po ng mga ginawa po ng SMNI nitong nakaraang mga araw lang po, no? So yan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replays, di ba? So pa-like, pa-subscribe, and then kung di naman kalabisan, pa-share na lang din po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you po. Bye-bye.